Wala nang kawala. Isang napakainit na bukingan ang yumanig sa buong Pilipinas ngayong araw. Nagsanib puwersa umano si Vice President Sara Duterte at dating presidential spokesperson Harry Roque para pasabugin ang isang matinding katotohanan na matagal nang inililihim sa taong bayan. Ayon sa mga kumakalat na ulat, ang mga isiniwalat na impormasyon at dokumento ay direktang tatama sa pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa bigat ng mga akusasyon at solidong resibong inilabas ng dalawa, tila naiwang nga at walang masabi ang palasyo. Wala umanong malinaw na depensang maibigay ang mga opisyal ng Malacanang sa tindi ng revelasyong ito na mabilis na kumalat online. Marami ang nagtatanong, ito na nga ba ang huling kabanata ng Unitim? Bakit tila sunod-sunod na ang pagbubunyag ng mga baho sa loob ng gobyerno? Sinasabi ng mga analysts na ang matapang na hakbang na ito ni VP Sara at Roque ay patunay na hindi sila magpapasindak sa kahit anong banta o pananakot ng administrasyon. Kayo, mga kababayan, ano ang inyong reaksyon sa matinding pasabog na ito? Kaninong panig kayo naniniwala sa labanang ito ng mga higanti sa politika? I-comment ang inyong maiinit na saloobin dyan sa ibaba, i-like ang video, at i-share agad para malaman ng lahat ang katotohanan. O problema o issue na kinahaharap natin ngayong mga panahon na to, gakulangot lang ho yung impeachment na yun. Kung ikukumpara ho natin dito sa trilyong pisong nakawan, diyan sa issue ng mga maanumalyang flood control, mga substandard, coast project at napakarami pa hong kalokohan na nangyari dito sa administrasyon na to ni Marcos Jr. Kaya para sabihin ho niya na mananagot sa sambayan ng Pilipino itong si Zaldico, hindi lang si Zaldico dapat. Appropriation chairperson lang yan. Asa na yung speaker? Asa na yung pinsan ng speaker? Asa na yung pumirma sa budget? Asa na yung nag-implement sa budget? Hindi ho pwedeng si Zaldico lang yan. Natin na isa si Zaldico sa mga isinasangkot sa sinasabing anomalya sa flood control project. Base dito sa video message ni PBBM, nananatili sa kustodiya ng Czech Republic ang dating kongresista at inatasan na raw niya ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs para makipag-coordinate sa Czech Republic ukol dito sa kaso ni Zaldico. Nako, may problema ho tayo dyan. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ganito ho yan kasimple mga kababayan. Noong panahon ni Tatay Digong, tahimik lahat. Bigla-bigla, pag isang iglap lang, lipad sa The Hague, Netherlands. Ito ho mga kababayan, kung talagang nahuli ang si Zaldico, sa tingin ho natin, itatago nila yan. Pagka na-secure na ho siya at talagang may uuwi na talaga siya dito, doon pa lang ho sila magbibida-bida. Itong si Marcos Jr., disentimanong wala pang kumpirmasyon, wala pang larawan, wala pang kung ano-ano mga dokumento, binida na ho kaganyan, nahuli siya. Kaya tayo diskumpiyado diyan sa balita na yan. Kasi yan si Marcos Jr., hindi ho talaga katiwa-tiwala yan. Ako bang nanakaw ho yung mga yan. Yung mga Marcos, mga perwisyo sa Pilipino yan. Tandaan nyo ho yan. Hindi, sa mga Ilocano siguro, hindi natin alam kung ano paningin nila sa mga Marcos na yan. Pero base sa ating nakikita, sa kabuuan ng Pilipinas, ang mga Ilocano, hindi Ilocano, hindi naman yan. Ano yun grupo ng mga Pilipino yun. Yung mga Marcos lang ang pinag-uusapan natin dito. Yung mga Ilocano, marami tayong mga kaibigang Ilocano. Marami tayong kakilalang mga Ilocano. Mababait yan. Mga galanti ang mga yan. Okay? Pero itong mga Marcos na to, pasensya na sa mga Ilocano, malaki respeto ko sa mga Ilocano na yan. Talagang isa sa mga salita nila ang gusto ko talaga nating matutunan, Mga Ilocano, mga galante, mababait. Ang problema ho talaga ang naglalagay ng bahid sa lahing Ilocano itong Marcos Jr. na to. Sa totoo lang ho mga kababayan, pero issue talaga. Sa kabuuan ng Pilipinas, yan ho talagang mga Marcos na yan, walang inihatid sa sambayan ng Pilipino, kung hindi perwisyo. Yun ho ang ating sigurado. Papadala rin umano ang pamahalaan ng high-level coordination team para... Kala ko high-level pangsinghot ang dadalhin. High grade pala yun, sorry, high grade. Tutukan ang kasong ito ni Zaldico. At yan muna ang pinakahuling balita. Salamat, Madam Maricel, Salamat. Kahit isa ka dyan sa mga kabuktutan nila dyan sa Malacanang, sino ba yung mga maanghang magtanong ngayon dyan? Si ano na lang, Ivan Mayrina.
Yan, maanghang yan. Hindi siya, nung una yang si Maricel, di natin malaman ano nangyari dyan sa ali na yan. Pero ngayon, dati si Ma'am Eden Santos. Ngayon, hindi na siya natin masyado naririnig, nakikita, hindi na siya nangangagat dyan. Ang nakikita natin nangangagat ngayon dyan, si Ivan Mayrina. Yung sa Tribune, wala yun. Yung kalbo, yung, diba? Mukhang yun, alam nyo, yung Tribune, walang kwenta yun. O itong si Maricel Halili, naglalaro Alam mo, madam pasensya na ho Alam ho kasi sa social media, mainstream, yung mga taga-mainstream media, kung sino-sino yung mga naglalaro. Base sa aming nakikita, yung si Ivan Mayrina, siya ho ngayon ang pinakamanghang magtanong dyan sa Malacanang Press Cartel. Yung anghang nitong si Maricel Halili, di natin malaman kung saan napunta. Kay Auntie Claire siguro. Punta ho tayo dito kay Sir J. Nako, itong si Sir J. Kumusta na, Sir J? Ay, duluho natin yan. Palakpakan natin. Maisog ho yan, matapang ho yan. Saka pagka nag-analisa yan, napaka-informative, talagang mula ulo hanggang talampakan ng issue, hihimayin ho talaga ng political commentator na yan na si Sir Jason. Sa palakpakan ho muna natin. Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, pipili ho tayo ng ilan sa mga kasama natin na isa-shoutout susunod na video. By the way, Sir Joel Arellano, mega love shoutout. Nagpakulay na naman ho kayo dyan sa comment section. Sir Raymond Federico Picar, kung hindi nila napanood yung video natin kagabi, yung kay Atty. Vic Rodriguez, ito siya, shoutout ko ho sila ulit ngayon. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Yung mga kasama natin dito, 2 years nang naka-follow, naka-member, top commenter, itong si Mama Connie Rasas. Ma'am, nakikita ko yung mga comment nyo. Maraming salamat. Mega love shout. Anong nangyari kay Ma'am Arisa Yen? Ayun 1 month ago na siyang hindi nagpaparamdam Ma'am Arisa Yen, ano nangyari sa inyo? Ay, silipin ko nga nito, itong FB niya. Sinina sa hospital. Pagaling ho kayo, Ma'am Arisa, kung sakaling kayo man ito. Ito, rekta ho tayo kay Sir J. Opo. Good morning. Ayan po, si Sir J, mga kababayan. Sir J, ito, pag-usapan na natin. Siyempre, itong nagpapatuloy pong pagdinig. Hindi na ho tayo sesegue dito kasi si Sir J yan Alangan naman. Ayan, panama natin dyan pagdating sa paghimay sa mga isyong politika. Yan ho talaga. Siya ho yun. Ng Kamara, hinggil nga po dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At ilan nga po sa mga mambabatas ay pinapadalo nga itong BP Presidente sa ginagawa po nilang hearing. Kayo ho ba'y pabor doon sa panawagan ng mga ilang kongresista? At talagang hindi hinto ng panawagan yung mga yung mga maleta beneficiaries. Gusto nila talagang mag-attend si Vice President Sara Duterte kasi yun naman talagang pakay nila na pag umaten, ipapahiya nila ng gusto. Masyado ng bistado yung bulletin nila para hindi maintindihan ng pangalawang Pangulo yung kanilang anong tawag ito? Masamang modus operandi. Pero sa tingin po ninyo, obligasyon ba ng Vice Presidente na dumalo o karapatan niyang hindi umiwas nga po dito sa ginagawang pagdinig? Alam mo, sabi na nga nila, mini trial. So kung mini trial yan, siyempre may mga legal strategies din yung kanilang isinasakdal. Pero hindi ko maintindihan, Jade, kasi sinabi nila ilang beses na anong pangalan nito, sapat na yung sa forma, sa sustansya at saka sa ebidensya yung impeachment laban kay Vice President Duterte. So, kung lahat ng yan na hinihiling ng proseso ay sapat na or sufficient sa wikang Ingles, there is no reason for them to conduct any more of this mini trial or sarsuela. All they have to do is submit it to the plenary, following the process and the rules, so that the plenary can act on the committee report of the Justice Committee. And as soon as the plenary shall have decided, if they decide to make basura, di basura siya. If they decide to submit it to the Senate,
for trial, then that is the trial, Jane. Opo, alam po nun ninyo, yung mga sinasabi po ng mga kritiko ng, pangalawang Pangulo na dahil sa kanyang patuloy na pag-iwas daw dito sa ginagawang hearing ng Kamara, ay tila ba umiiwas sa accountability kasi madalas ay nagpapalabas naman Let siya me sa just social correct media. that. Hindi, from the point of view of political science and law, hindi siya umiiwas. Katunayan, sinagot niya. Di ba? Sumagot siya sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at yan ang tamang proseso. Ngayon, yung kanila, talagang ginagawa nila yan. Propaganda yan. They will bombard the public with publicity that the vice president is, anong tawag nito, umiiwas. Kasi gusto na talaga nilang ipahiya ang vice presidente. Wala naman sila ibang layunin eh. Ngayon, tingnan mo, lahat sila para-pareho ang sinasabi. Pag tinignan mo yung mga social media pages, biglang lumulusot sa iyong mga wall, mga sponsored pages na dati-dati wala naman, hindi naman dumarating sa wall mo, pero iisa ang tono. Ang tono ay umiiwas si Vice President, matitibay ang mga sinabi ni ako nga lang yung wall ko nilusob na 675 troll. Grabe naman yan. Ang tema. Grabe naman yan, Manong Jay. 6 na round troll. My goodness. Bigyan natin ng pagkakataon si Madriaga na iahayag ang kanyang mga ganito. Tama naman yung mga ebidensya. So obvious, Jade. Opo, pero speaking of Ramil Madriaga, siya ho ba'y nagsasabi ng katotohanan para po sa inyo? Alam mo, number one, no? Nakakatuwa, nakakabanas na nga Kasi tingnan mo, iiyak siya, ang pinupunasan niya ay salamin. Nakakita ng tao, iiyak, pinupunasan niya salamin. Pangalawa, ako sa tagal ko sa JUCRA, no? Sa Justice and Court Reporting, karamihan, siguro mga 95% ng mga witness na umiyak sa loob ng korte, mga nagsisinungaling. No? You ask any judge, any litigation lawyer or court staff, they will tell you the same. No? Yan ang mga observations namin ever since. Tapos pangalawa, paano mo naman paniniwalaan ang isang kidnapper at isang mamamatay tao? Nako no? po. Remember, he's facing, meron silang napatay na pulis. Pulis pa, kaya ako nung dumating siya rin at gwardyado ng mga naka-uniforme, hindi ko alam kung talagang pulis sila o NBI. Pero what is so ironic, ang pinatay pulis, pagkatapos ang nagbabantay sa kanya, pulis din, di ba? So, walang kaduda-duda na si Madriaga ay hindi ka panipaniwala. No, saan ka naman maniniwala? Number 5 most wanted sa PNP. Tapos considered most dangerous. Pagkatapos gagawin mong witness. Ano pa ba? Opo. At sa April 22 nga, araw ng Miyerkules yan, ay magpapatuloy nga itong hearing ng Kamara hinggil sa impeachment complaints laban sa Vice Ay, President. itutuloy nila yan. Pero, Itutuloy nila yan kasi yun naman ang kanilang bakay talaga na tuloy-tuloy lang yung verification campaign because they don't have an evidence mismo nanggaling na yan kay Congressman kay Pastor Abante, no? Kay Benny Abante, na ang talagang pakay lang nila is makapamingwit ng ebidensya. Dahil wala nga silang ebidensya. Facing expedition. Yung kanilang, anong pangalan nito, yung kanilang complaint. At saan ka nakakita na ang mismong committee was supposed to be anong tawag nito, silang maghihimay kung may probable cause, sila ang naghahanap na ebidensya para dun sa complainant. Di ba? Dapat doon kasi pag nag-submit ka ng kaso, ordinarily, pag nag-submit ka ng complaint sa DOJ, sa prosecution, sa piskal, isasubmit mo lahat ng ebidensya para pag in-evaluate ng piskal yan, katulad ng Justice Committee,
malalaman niya kung i-dismiss ba yan o isasampa sa korte. Yo. Ganun lang po yun kasimple. Huwag Ganun lang nating ba? gawin bobo ang Pilipino Yun. sapagkat matalino ang Pilipino. No? Right. So, ayan, nagsasabi na nga sila, wala sila ebidensya. That's why they're going into a fishing expedition. That is the very reason why Attorney Torion, Attorney Delgra, Attorney Luna and company, and then later on, the lawyer, the vice president himself, filed the case before the Supreme Court because this is no longer, this is no longer within the constitutional processes of handling impeachment proceedings against impeachable officers. Opo. At inaasahan na itong si dating Senador Trillanes, ang ombudsman, ay inimbitahan din po diyan sa magiging hearing this coming Wednesday. At syempre yung pag-uusapan, yung unexplained wealth di umano ng pangalawang Pangulo. Bakit nila inimbita si Trillanes? Ano bang sasabihin ni Trillanes? Maglalabas na naman siya ng mga Excel, maglalabas na naman siya ng mga peking mga dokumento. Japik yung taong yan eh. Japik. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo nagpapaniwala dyan sa mga tao. Sabagay, sila lang naman naniniwala. Alam naman natin, drama lahat dyan. Si Ombudsman, in the case of Ombudsman, I do not know kung ano ang magiging role ni Ombudsman because this is administrative matter, yung mga itatanong doon. So chances are, he will be there to give moral support to his staff, no? From the ombudsman who might go there and testify on veracities of documents before the office of the ombudsman. Yun ang Yung di naman sa yung tipong ngayon marinig pa lang natin yung naratibo, yung alam natin pagka ino-operate si VP Sara o mga isang politiko. Isang post pa lang, malalaman na natin kung ino-operate yan. Halimbawa kay Chis Escudero, itong kay alam natin pagka ino-operate na ho sila. Dito sa isa na to, sa tingin natin i-operate ho talaga, pag umuwi si Saldi ko dito, itong si Chis Escudero. Sa kanya ho ibubuntun lahat yan. Wala hong ibang sisisihin na magiging Paul Guy, yang si scapegoat. Yang si Chis Escudero. At yung ibang mga kawani ng DPWH, malamang sa malamang, talagang ididiin ho nila yan si Chis Escudero. Kasi hindi pwede yang si Martin Romualdez, basahin niyo ho yung mga pinapakalat nilang mga naratibo ngayon. Diba? Halimbawa lang to itong kay VP Sara kasi, kumbaga, dito makikita ho natin kung paano mag-operate ang mainstream media at yung mga taga-Malacanang. Itong kay Martin Romualdez at Saldico, Martin Romualdez at ito kay Chis Escudero. Lahat ng sinasabi, walang kasalanan si Speaker Martin kasi Senate President yun Ito, Speaker lang, anong magagawa niya? Si Speaker nga wala man sa BICAM yung si Chis Escudero nasa BICAM. Pero hindi ho natin pwedeng kalimutan na si Martin Romualdez at si Saldico, sila ho may control ng budget. Kung hindi ho papahintulutan ng dalawa na yan, wala hong mangyayari. Kahit gaano pa karami, gaano pa ka-impluensya o gaano pa kagusto mo na magkaroon ng budget diyan sa diyan sa pambansang budget taon-taon. Sila pa rin ho at sila ang merong last say. Silang tatlo, Marcos Jr., Martin Romualdez, Saldico. Yan si Chis Escudero, kung meron man siyang pananagutan, ikulong ho lahat yan. Wala naman hong problema. Lahat to, pati si Cabral, kung gusto nyo, kahit namatay na yun, kulong pa rin natin. Walang problema. Lahat ng nagkasala, sambayan ng Pilipino, dapat humakulong ang mga yan. Kaya kung si Chis Escudero lang ang sisisihin at sa kanya ibubuntun lahat ng sisim, ang lahat ng problema na to, magkakaproblema ho talaga tayo. Pero ito si Trillanes, hindi ko mawari kung anong kasaysayan sa buhay nitong mamang ito. Opo. Bago ko pasok kay Sir Jay, sa tingin po ninyo, ito ngang ginagawang impeachment hearing ng laban kay Vice President Sara Duterte ay gusto ng publiko na maipagpapatuloy? Sa mata ba ng publiko ay pabor sila na ipagpatuloy ito o ayaw po nila, hindi pabor? Marami pong hindi sang-ayon po sa ginagawang impeachment laban sa Vice President. Alam mo,
kung tatanungin mo yung congressman, sasabihin nila pabor ang tao. Pero mismong pag pumunta ka sa on the grounds, and nagsabi na nga si Vice Chairman ng Justice Committee, si Kit Flores, no? Congressman Flores, ng Bukidnon. Sabi niya, trabaho lang kasi ito, Vice Chairman ako, wala akong choice kundi gawin ito, no? Ito yung proceedings na siguro, hindi naman niya masabi-sabi na pag-utusan lang. Pero siya, malinaw ang sinabi niya, almost 100% ng mga tao niya doon sa distrito niya are against it. Ayaw nila ng impeachment kasi ang dami natin problema eh. Namamatay na nga sa pila sa ayuda yung mga tao. Pagkatapos, impeachment na tayo. O, hindi na halos makabili sa kilong bigas ang ordinaryong Pilipino, impeachment pa rin tayo. Para tayong nakikipaglokohan sa sarili natin. Ang natutuwa lang nito, kung sino yung mga sinasabi na nagkamal ng pera, no? At saka malinaw naman ito lahat ng ito nakasulat na Oplan Horus, Oplan Red Wedding, tanong siguro magandang unang itanong diyan kay Trillanes pag nagpunta si Trillanes diyan sa April 22 ba yan? Anong araw ba yan? Martes, bukas, no? Miyerkules, sir. Hindi. Miyerkules, April 22, yes po. Ang una siguro magandang itanong kay Sani Trillanes, Oy, Mang Sani, totoo ba binigyan mo ng 10 million yung asawa ni Madriaga dahil para wala na siyang alalahanin habang siya'y tumitistigo dyan sa Kongreso? Unang tanong. Pangalawang tanong, kayo ho ba ang naggawa ng affidavit o sumulat ng draft? Tapos, kayo rin ba ang nagbabayad kay Atty. Palad? Di ba? Saan ho galing yung perang pinambayad nyo? Yung mga ganun klaseng tanong ang dapat itanong kay Trillanes. Manong Jay, mayong buntag. Ang sinasabi good morning, ang sinasabi po ng Korte Suprema na dapat dumaan sa due process ang impeachment. Ang sabi naman po ng Kamara, itong kanilang ginagawa at sa future pa nilang gagawin sa mga impeachment hearing ay bahagi daw po ng due process. Nakikita niyo po ba na ito yung due process na sinasabi ng Korte Suprema? Well, the Justice Committee will always insist that what they're doing is part of their due process. But you cannot be fooling the final arbiter of the law kung alin ang tamang due process. So, yung sinasabi ng Justice Committee members sa pangunguna ni Mrs. anong tawag nito? Cherbil Reyes Luistro, no? Naalala ko tuloy yung teacher, yung principal doon sa St. Francis Academy sa Batangas na tinanggal. Kaapelido ni Cherbil Luistro, Reyes, no? They will always say this is due process to them, no? Because they will have to justify their acts. However, kaya nga pong umakyat, no? Sa Supreme Court, si Attorney Torion, Delgra, Attorney Luna at iba pang abogado, si Vice President Duterte, pagkatapos ang ikatlo ay itong grupo pa rin ng mga abogado mula yata sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And then, tinitingnan ko kung ako yung makakahabol ng we might be filing the case. Another case against Luistro today, or tomorrow, sa pamamagitan ng aking abogado, si Attorney Mark Tolentino. Kasi kailangan matuldukan na itong mga kabulustugong nangyayari sa ating bansa, especially sa Kongreso. And hindi na tama Opo. And dito po sa pag-question sa credibility ni Madriaga, nakita niyo po ba na naging bukas ito doon sa komite? At proper ba ito? Kasi parang nag-mention ang kongresistang si Marcoleta. Kaso pina-strike out yung lahat ng mga sinasabi niya dahil yun daw ay para dito sa sa mismong trial na, which is ang Senado po, no? Kakaiba itong hearing na ito compare sa ibang mga hearing na ginagawa ng Kongreso. Kasi nga sa impeachment ito parang
yung parang tinayagan lang nila na magsalita po pero walang kumo-question doon sa parang didinibate kung tugma ba yung kanyang mga pinagsasabit na given na yung kanyang affidavit ay early naman na naibigay. Hindi ba pwedeng early din yung pag-iimbestiga para mabangga yung kanyang testimonya sa iba pang maaring... Alam mo, Admar, no, maputulang kita. Yun nga isang problema because if you check the record of Congress, there is nothing in the Justice Committee na naisubmit na original testimony niya, original na salaysay, yung original affidavit. So bakit nila tinanggap yung supplemental affidavit niya na hindi inilagay sa record ng Justice Committee yung original niyang affidavit? So doon pa lang may sablay na naman, no, sa kanilang ginagawa na sinasabi lang tamang daan sa anong pangalan nito, sa due process nila. Pero ako, hindi na ako nagtataka na hindi nila, anong tawag ito, pinapayagan na i-test yung credibility ng witness because that is the very objective. That is their very objective, no? Na talagang, sige, pagbayaan magsalita itong si Madriaga para na sa ganun ay o sa Bisaya pa, masilsil sa alimpatakan sa tao na dautan yun ni si Vice President Sara Duterte. That is their objective and their only objective. Tama na yung mga kalokohan na sinasabi na we are very objective, we are very fair. Of course, they're not fair. And they're not objective. That is the truth, no? Yan ang mga nagdudumilat na katotohanan. Pangalawa, tingnan mo na lang yung ano ngayon, unti-unti nilang nilalabas kung ano-anong mga pali. Sila na nagpapaliwanag doon sa mga kapalpakan sa testimony ni Madriaga, pati yung motor. O tingnan nyo, yung motor ika nakarehistro kay Madriaga. O yan ay katibayan na against Sara. Kailan pa? Wala nga dokumento na nagpapatunay na nagbigay ng pera si Duterte kay Madriaga na yung anong tawag nito, may turnover, binigay, Ramil, ito yung motor mo, mahilig ka naman sa motor, madisgrasya ka sana. Walang ganun eh. Segway pa talaga. Pambira. Palapakan muna natin. Bakit nga naman hindi pa, Manong Jay, ha? Bakit nga naman hindi pa, ano naman, marami pang titirahin yan eh. Marami pang titirahin yan, mamaya. Puro, basta sa kanila, sige lang. Palabas lang tayo ng palabas ng istorya para nang sa ganon, bandang huli, mabibilog natin yung utak ng Pilipino na masamang tao talaga si Inday. Opo. Yan ang basa ko. Opo. Sir Jay, sa April 29 na po, posible daw magdesisyon na yung House Committee on Justice kung may probable cause. Ano ho ba yung mga inaasahan? Tingin po ninyo magiging basihan? Legal merits or politika? They already have a decision eh. Dinidribble lang nila yan. Yun nga, in the hope na habang tumatagal, talagang tumalab yung kanilang gimmick sa taong bayan. Ako, prangka-prangka pag nagsalita, ayoko ng may mga palamuti pa. That is my reading. My reading is, matagal na nilang alam yung ang problema nila, Jade, ganito. Hindi nila mailabas yung kanilang desisyon. Why? Number one, they are not sure whether they will have ngayon as a political analyst, wala silang numero kahit na sa Kongreso. They don't have the numbers to approve in plenary the Justice Committee report. At malaking kahiyan yon para dito sa mga napag-utusan sa Justice Committee na idiin yung impeachment. No? So that is the problem. Ask anybody inside Congress. They don't have the numbers. Mas lalo na sa Senado. Kaya ang ginagawa lang ngayon, sige, dribble na lang natin ng i-dribble ito hanggang sa hopefully, maniwala ang taong bayan sa kalokohan natin at mapaniwala, masira si Inday. So yun ang talagang katotohanan dyan. Wala silang numero kahit na sa plenaryo. Tingnan mo
lahat ng dating kakampi ni Speaker, former Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Ha? Wala na. Naglipatan na ng grupo. May lumipat sa Federal, may lumipat sa National Unity, may lumipat sa PBP Laban. They don't have the numbers. Unfortunately for Luis Ridon and company, they don't have the numbers. That's why they cannot come up with a committee report and submit it to the plenary. And then, isa pang problemang malaki, even assuming arguendo na